So mga par, matapos nga po ang naging controversial na bakbakan ng ating pambansang hamao Manny Pacquiao kalaban si Mario Barrios para sa WBC title fight na nauwi sa majority draw ang laban, kung saan mga idol, naglabas naman po ng pagkadismaya ang MP Promotion President na si Sean Gibbons sa resulta ng laban ni Pacman. Halos maiyak si Sean Gibbons mga idol dahil hindi niya daw talaga alam kung anong iniisip ng mga boxing judges matapos hindi ibigay ang panalo kay Pacman. Round 10 pa lang daw mga idol, akala niya panalo na si Pacman, basta hindi lang ito manakaw. Nakuha niya daw kasi ang karamihan sa mga rounds. Maganda at malilinis na patama at accurate daw ang suntok nito sa mukha ni Barrios. Bagamat iba pa rin daw mga idol ang resulta ng laban. At nang tinanong naman si Sean Gibbons mga idol kung pwede pa ba ang rematch ni Pacman at Barrios, itila wala nagana si Sean Gibbons na ikasa pa ang bakbakan. At sa halip mga idol, pipilitin daw nito na makabalik si Pacman ulit sa boxing sports sa buwan ng November o di kaya December. At tatlong fighter nga din ang target nito mga idol. Ito nga sina Rolando Romero, Tank Davis, at ang mortal na karibal nito na si Mayweather Jr. Kaya abangan natin to mga idol. Samantala matapos nga po masayang mga boss ang history record na dapat tinala ni Pacman kung tinalo nito si Mario Barrios at naagaw ang kanyang titulo sa kanilang bakbakan. Masaya naman po na sinabi ng mga boxing fans mga idol na meron daw bagong na-unlock na record si Pacman sa naging draw nito kay Barrios. Ito nga ang most robbed boxer sa history ng boxing sports. Grabe si Boss Manny mga idol. Siya pala ang fighter na pinakamaraming niluto sa laban sa history ng boxing sports. Simula daw kay Morales, Jeff Horn, Timothy Bradley, Mayweather Jr. at ngayon kay Mario Barrios. Ito daw ang mga laban na hindi daw talaga convincing na natalo si Pacman sa bakbakan. Samantala dahil nga po sa matunog na balita mga idol, na kampo ni Devin Haney ang nagpapakalat ng balita na ayaw daw magpabada test itong si Brian Norman Jr. para sa kanilang mandatory drug testing sa laban. Si Boy Ilong Haney daw kasi mga idol, sumabak na daw ito sa unang bahagi ng bada test. Pero marami ang mga boxing fans mga idol ang nagsasabi na hindi daw kailangan ni Brian Norman Jr. na magpatest sa Voluntary Anti-Doping Agency o BADA dahil hindi naman ito sanction ng WBC na mandatory ang BADA sa patest ng dugo. Pwede naman daw sa commission si Norman magpa-test o di kaya sa recommended na drug testing company mismo ng WBO. At dahil nga dito mga idol, marami sa mga boxing experts ang may duda na unti-unti daw na gumagawa ng hakbang ang kampo ni Devin Haney para wag matuloy ang laban nito kay Norman. At malamang daw mga idol, gagamitin nila ang BADA test para makatakas sa laban kay Norman, kung saan mga idol suportado nga ito ng dating kampiyon si Sean Porter. Ang senaryo na gagawa ng alibay itong mag-amang Haney para makawala sa laban kay Norman o di kaya palitan bilang kalaban itong si Norman. Sakali ma-realize daw kasi nila mga idol na ganito pala kabangis kalaban si Brian Norman Jr. Hindi naman sinasabi ni Porter mga idol na takot sa Haney lumaban kay Norman. Malaki ang tsansa na ang team nito mismo ang hindi kapag napagtanto nila mga boss na hindi bero kalaban itong si Norman. Sabi pa nga ng kasama ni Porter mga idol, puro daw hamon pero ang ending lumalaban naman daw sa walang pangalan. Well, para sa atin mga idol, meron nga punto ang sinasabi ng mga experts na gagawin lamang leverage ng kampo ni Boy Ilong itong BADA testing para hindi sila mapalaban kay Norman. Imagine kasi mga idol, kapag pinalitan si Norman bilang kalaban ni Haney, mapapalaban ka agad ito mga idol sa mahina. Pareho pa rin mga idol ang presyo na ibabayad sa kanya ni Boss Torky. Paldaw na si Haney at easy fight pang laban. At syempre magmamalinis dito si Haney Boy na hindi sila ang dahilan bakit hindi nakalaban si Norman dahil ayaw ito magpate sa BADA.